Nangyari. Mukhang na-board na no ang prosecution dyan po sa impeachment trial. Yan po yung article of impeachment ng confidential funds. Paano ba naman yan last week no? Wala nang cross-examination doon sa mga former land bank manager. And here, mababasa natin mga kababayan, no, maaring paikliin na daw ng prosecution ang listahan ng mga testigo sa impeachment trial ng Vice Presidente kung mapapatunayan daw ho na sapat na ang paglahad nila ng ebidensya. Ayon po yan no, sa House Prosecutor Joel Chua mga kababayan. Ang layunin daw nito no, mapabilis ang proseso ng hindi, okay, na isasakripisyo ang tibay ng kaso. From 13 witnesses, no, mga kababayan, magkakaroon na lang 8 or 9 witnesses na lang ho. Mas maganda niyan, mapaikli na lang. Siyempre, mga kababayan, no, last week nga, yun nga sinasabi ko, wala naman silang komento doon sa mga witnesses na inilahad po, no, or isinialang ng mga prosecution po. So, ang defense, wala naman silang cross-examination po doon. So, in short, yung mga cheque-cheque na yun, di totoo yun, mga kababayan. At para mapunta na po tayo dito no sa exciting part po ng impeachment trial ng article mga kababayan kung saan yung ill-gotten wealth po no ng Vice Presidente. Kumusta na kaya to ang pinapasauli po or pinapabalik no ng COA ang 448.28 million pesos mga kababayan? Nasa ole na ba? Mabigat kasi mga kababayan no pag bank records na talaga ang maging ebidensya. Like kay Corona before, mga kababayan, no, mali lang ang file niya, na-convict po siya. Kaysa puro interview siya doon sa ibang bansa, pumunta na lang siya sa Senado at sagutin kung anong mga aligasyon sa kanya. Kung talaga ay inosente siya. Naku po! Naipakulong na kaya ito, no? Ng mga DDS ang former Speaker Martin Romualdez? Naalala niyo po ba ang 18 Marines? So yung 8 pudong bagman na yan, na mga baso-basura na yan mga kababayan, yun lang naman po no ang gagamitin nila laban kay Martin Romualdez mga kababayan. Kung ano po yung mga affidavit na salaysay po nila mga kababayan or testimonya po doon no, yung 8 lang po doon no ang gagamitin nila. Pero bakit nila gagamitin tapos finailan nila ng cyber libel? Hindi lang isa, kundi multiple counts of cyber libel. Kasama dyan ang perjury mga kababayan no, doon sa 18 Marines. So kasama doon ang 8. Kasama din ang kanilang lawyer . So ngayon po, nagsalita ang Congressman Martin Romualdez. Alam naman po natin mga kababayan no, sa sona ng ating Pangulo na sinabi niya po doon no, na patong na kaso daw ho no, dyan sa Ombudsman. Kahit daw masakit ito sa Pangulo, syempre no, Pangulo po siya ng Pilipinas, hindi po siya Pangulo ng kanyang mga relatives or friends. Kaya syempre tayo mga taong bayan, mga kababayan, no, magtataka talaga, kinasuhan nila ng cyber libel, ng perjury, tapos gagamitin nila no, as yung testimonya po no, ng 8 na Marines po doon mga kababayan or bagman na pag-deliver na yan ng mga baso-basura. Speaking of basura, binasura na po yan nila ang affidavit, yung joint affidavit ng mga 18 Marines at kasama yung abogado po nila. In short, wala na po yung kwenta. Tapos ngayon, no, gagamitin ang testimonya, no, ng 8 dyan, naku po. Kaya po nagsalita ang ating former Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, no. Sabi niya dyan, mga kababayan, na pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. Kaugnay po dyan mga kababayan na umano'y pagdawit sa kanya sa mga anomalyang flood control projects na yan. Kung kaya't no, question niya nito mga kababayan ng paggamit, okay, ng ombudsman sa mga maleta boys na yan or yung 18 Marines or yung 8 na kukunin po nila doon no, na kamakailan lang ay sinampahan ng DOJ ng cyber libel at perjury po na kaso mga kababayan. Dagdag pa ng dating speaker, mismo ang ombudsman at DOJ po ang nagbasura, okay? Sa mga naturang testigo na yan. Ngunit gagamitin pa rin laban sa kanya sa mga naturang issue na yan. Ito ba ang patas na investigasyon? So, hindi ako uurong sa laban na ito, sabi ng speaker po, no? Hindi ako matitinag. Gawin natin ang tama, sabi ng speaker, okay? Or former speaker Martin Romualdez. Ikaw kabayan, ano masasabi niyo po rito?
Maipakulong na ba ng mga DDS ang former Speaker Martin Romualdez? Or hanggang turo lang sila, hanggang bintang lang sila na wala talagang matibay na ebidensya? Ngek! Totoo nga ba? Sabi ni VP Sara dito mga kababayan, wala kaming personal na alitan daw ho ni PBBM. Hindi nga, ano yung grave threat na Article 4 ng impeachment complaint sa'yo? Siguro nga mga kababayan, wala silang personal na alitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguro may alitan sila dito. Kanino kaya? Kay mistress or sa husband? Mas malupit sa mistress mga kababayan, no? May gun for hire, 5,000 pesos lang. Ganun katindi at ganun kamura ang buhay ng isang tao. At nagkomento nga po ang ating Congressman Ace Barbers po dyan. Sabi niya mga kababayan, parang kinukumpirma niya daw na may kilala nga siya. Ikaw kabayan, anong masasabi niyo po rito? Siyempre, isa siyang Vice President. So, di ba mga kababayan, siyempre, hindi niya kilala yung mga kriminal na yan, kung ano man yan gumagawa ng masama or panggulo po sa ating bansa. Pero mga kababayan dyan sa sinabi, na parang kinukumpirma niya na may kilala nga siya. Dapat ikaw Vice President, dapat isumbong mo nga yun mga kababayan, kasi gun for hire yun eh. Kumbaga po mga kababayan, isa kang Vice President ng Pilipinas, tapos may kilala kang kriminal. Naku po, tanim-pok-pok mga kababayan. Bistado ka agad si Solar Boy. At kakapasok rin na balita mga kababayan na may preliminary investigation na rin po sa kanya for plunder. At heto na nga po mga kababayan, So napagtagpi-tagpi na ang master plan ni Solar Boy. Kung saan sabi niya dyan sa nakaraang, post niya mga kababayan, May 17 Bakit daw madalas si Ralph Recto nakikita sa Rockwell mga kababayan? Parang nag-match ito, doon sa affidavit ng witness. Na May 2026 din pala mga kababayan na sinimulang usapang tungkol sa mga babae na yan na i-frame up na nga ito, Kaya bistado po sila mga kababayan according po kay Ramon Tulfo, Director Melvin Matibag of the National Bureau of Investigation, told this agency will issue subpoenas po, to former politician advisor Jing Paras and Batangas Congressman Leandro Leviste. Next week na po mga kababayan. Grabe para sa honey trump nila kay Executive Secretary Ralph Recto. Unalleged. So, mayroon po dyan mga kababayan, Lito de Guzman, Link Paras, and Leviste to a plot to frame up Recto using high-class call girls, as baits. Grabe mga kababayan. Kaya nag-trending talaga to sa social media. Ang usap-usapan lang naman dyan, Kasi syempre, malapit ng eleksyon at gusto pala ito, na maging gobernador, ng Batangas. So, paano yan? Ang ombudsman nag-file na po ng plunder and graft complaints, for preliminary investigation versus Senator Ligarda, Representative Leviste in relation on his solar firms. Magkano? 10 billion pesos po mga kababayan. Nako po talaga. According naman po kay Ombudsman Rimulya mga kababayan, in-exclusive pala nila to yung mga solar na yan. Kumbaga mga kababayan, may mga ibang investor na gusto magkaroon ng solar farm or tutulong sa gobyerno na magkaroon ng solar farm at makatulong sa elektrisidad, ng ating bansa, hindi ka pwede. Kasi nga, naka-exclusive sa kanila ang solar farm. So, ang source lang naman ng solar farm, is ang araw. So, hindi pwede. Exclusive niya lang yung araw